nila ang batas. Alright? There is a right way to do the right thing at the right time. Siguro naman malinaw yan na may tamang paraan, di ba? May tamang paraan palangga, right? Para para gawin ang tama. Tama ba? May tamang paraan para gawin ang tama sa tamang oras. Alright? Ngayon, mga palangga, ito ba ang tamang oras ng mga bangag? So every minute is tamang oras sa kanila para sirain actually ang Vice President Inday Sara, ang kanyang pamilya at ang bawat Pilipino. Ngayon, kailan yung tamang oras? Every minute. Okay? Every second gusto nilang sirain, di ba? Kaya sabi ni Justice Lonen, may tamang pamamaraan upang gawing tama at sa tamang oras. Tama ba? Sabi niya, this is what the rule of just law means. Okay? This is what fairness or due process of law means. O, di ba? Ibig sabihin, ang sinasabi niyang rule of law, di ba? Or just law, ito yung tamang pagbibigay ng katarungan, ng tamang proseso, kahit na ito ay impeachment pa, di ba, na ginagawa nga ito kay Inday Sara. Okay? Sabi niya, ba't ba lumabo na ng mata ko? This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure but with political characteristic. Kasi political in nature, di ba? Pinapaliwanag yan ng mga abogado na ang pag-i-impeach talaga kay Inday Sara at sa katulad dito kay Trump, di ba? Nung siya din ay tinatry na impeach, ay talagang what? Ito ay talagang politika. Ngayon, mga palangga, ang sabi dito, asa kayo? Sabi pa, it may be sui generis. Ang ibig sabihin ng tawag dito sui generis ba? Kakaiba. Sui generis, but it's not a purely political proceeding. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition of cases applies to the entire impeachment process. Ibig sabihin, kahit ito ay talagang kakaibang proseso dahil nga ito ay political in characteristic, sabi niya ni Justice Leonen, mga palangga, may karapatan, okay, ang ginigipit. Katulad ni Inday Sara na dumaan sa tamang proseso. Tama ba? Tama ba yung translation natin? Ibig sabihin, mga palangga, hindi po pwede yung ginigiit ngayon ng mga bangag ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez, na sinasabi niya na mag-a-appeal sila. Asa kayo na wala kayo? Magmo-motion sila, ganyan-ganyan, chuchu-chuchu, si Risa Tanas, naglawala, si De Lima, lahat sila, si Tito Soto, si Erwin Tulfo, dapat sinasabi nila yung mga nagdasal na mga yawa, di ba? Yung mga nagdasal na mga yawa, na mga nagparaparada pa sila, di ba? Doon sa yung mga dokumento na na final nila yung articles of impeachment nga. So ibig sabihin, mga kababayan, SM press release nila kailangan itong impeachment na ito para mapanagot si Sara, maganda daw yung layunin nila para malaman ng taong bayan na si Sara ay may kasalanan, ganyan-ganyan. Kaya nga sinabi kanina ni Justice Leonen, the end does not justify the means. Na ibig sabihin, yung press release nga nila na maganda yung layunin nila, chuchu-chuchu, pero kung mali, mali yung pagpupush nila, okay? Dito sa impeachment na to, dahil talagang sobra to the highest level ng pamumulitika at paggigipit talaga ng mga bangag na ito. Kaya hindi pwede ito, mga kababayan. Sabi ng Supreme Court, okay, yung ginagawa nila, kasi ito paghihiganti nila kay Sara, na wala namang ginawa si Sara Duterte sa kanila. Paghihiganti ito ni Bangag, ni Tambaluslos, ni Risa Tanas, dahil nga, babalik na naman tayo, na in-expose ni Pangulong Duterte na si Marcos Jr. ay addictus benedictus.
kahit pa anong sabihin nila na motion sila na mayroong ano tawag dito, mayroong co-equal branch ang Senate o ang House of ang Congress at ang Supreme Court, mas mataas pa rin, 'di ba? Ang Korte Suprema, kaya nga 'di ba sabi nga nila na umaasa sila sa Supreme Court na magdesisyon ng tama kasi ang Supreme Court ang pinakamataas mga palangga, 'di ba? Ngayon, kahit na yung mga pinapakatalang ebidensya, mga pekenis na mga ebidensya, fake, mga fake at iba dyan, gawa-gawa. Okay? Gawa-gawa. Okay. Gawa-gawa nito, mga bangag na itong gobyernong ito. Hi Z, how are you? Gawa ng mga bangag-bangag na ito, hindi pwedeng, what? Hindi pwedeng, ano tawag dito? Hindi pwedeng hindi pwedeng payagan ang mga hinayupak na to kahit na gumastos ang mga bangag sa trolls nila, sa social media, sa mga media nila na para i-paint na masama si Sara Duterte. Itong si Riza Tanas, yung mga dilawan na tahimik sa issue ng Tantoco case. Okay? Sa pagkamatay ni Tantoco, na asawa ni Dina Arroyo na umami na siya'y addictus benedictus at suminghot dito sa Beverly Hills. At ito ay appointee ni Bangag, isa lamang palatandaan na nagkakampi-kampi na nga yung mga hinayupak na ito laban sa mga Duterte. Dahil kung para sa batas, para sa katotohanan, para sa Pilipino, si Riza Tanas, si Soto, lahat yung mga pukinang inang yan, dapat nag-react din sila dito at mag-open ng investigation dito sa namatay na si Tantoco dahil nga ulit-ulitin natin, binitbit ni Liza Tanas, si Paulo Tantoco, si Dina Arroyo, na gamit ang pera ng bayan, mga jutang dyan na kayo. Pero wala kayong ginawa kundi si Sara ang inyong pinagpupunteryahan dahil kalaban sa politika. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Kaya, sabi nga natin, panalo naman tayo talaga. At kahit magyaw-yaw yan, kahit maglupasay ang mga yawa na yan, hindi na yan, kahit ano yung mga motion na yan, it's all about, optics, propaganda, talagang panira kay Inday Sara, pero nagdesisyon na po ang Korte Suprema, kaya naman, mag-party ulit tayo mamaya, di ba? Mag-party tayo ng bonggang-bongga mga kababayan. So ngayon, mga palangga, itong si Tito Soto. Okay? Well, ang nakakaloka dito sa mga to, talagang gusto nilang lapastanganin ng batas. Uy, si Tito Soto, nung lumalaban kami ni Bangag Jr. at ni Liza Tanas, ipapakita akong sa inyo message. Doon sa electoral protest, kinakausap yan ni Bangag. Kinakausap yan ni Liza Tanas si Tito Soto. Kumusta na pangalan Tito Soto yung taga Las Vegas na girl lalo? Nagkikita pa ba kayo? Tito Soto, nagkikita pa ba kayo nung girl lalo sa Las Vegas? Kumusta na yung girl lalo? Are you still in good spirits? Sabi nga ni Kaufman. Yeah, are you still in good spirits? Anyway, mga kababayan, I'll show you something, darling. Okay, here we go. Napaos na naman ako kasi sigaw ako ng sigaw eh. Kaya lagi akong paos. Para akong katutuli lang. Alright, here we go. Okay. Okay. Kita niyo to ha. Ito yung conversation namin ni Liza Tanas. January 28, 2021. Pakita ko lang sa inyo. I hope makita na. Kita niyo yan. Oops. Shit. Okay. Liza Tanas. Ayan, nakita niyo. Ayan. Basahin ko na lang yan. Anyway, andito pa yung conversation namin ni Liza Tanas. Ikinokonek ko lang na magkakasabot ng mga putang inang ito. Si Liza Tanas, okay,
Alright, nag-uusap kami, sabi niya, sending you some info of what transpired during the today's Senate hearing on electoral reforms. Teka, papakita ko to Happy host my day. O, may mga message ni Lisa Tanas sa akin noong unang panahon, yung mga kaputahan niya. Mga ganyan pa, heart pa. But anyway, we talk about electoral protest nung time na si Pangulong Duterte pa, dahil inalalaban nga namin na si Bangag ay dinaya ni Leni Robredo. Remember that? Kaya nga, di ba, kasama si Attorney Glenn Chong, pinag-uusapan namin na pag dumating ang panahon, i-push namin na magkaroon ng electoral reform. Okay? So during that time, binabalik ko lang kayo sa panahon kung saan ay katuwang ako ng mga bangag na ito para igiit itong hybrid election. Okay? Sabi dito ni Zatanas, may sinend siya about yung about sa Senate hearing. Huwag natin basahin yun. Sabi niya, sending you some info regarding what transpired during the today's Senate hearing on electoral reforms. How can we drum up support kaya for hybrid elections? Tignan nyo, yung hayop na lisang yan. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito, sabi niya, ito niya ba yan? Malabo. Basta yun ang message niya. Ngayon, mga kababayan, yung message na yun, sabi dito sa group chat nila, ang kasama dito si Arfa, hindi ko alam si Arfa, si Bettina, si Bonget. Yan yung mga tekis niya. Siguro alam ni Attorney Glenn Chong yan. Yan Ngayon, sabi dito, sabi ni Jeff D. Hi team, I already told Tito Sen that Comelec gave an ultimatum for February 15. Last week sa aming convo, he was saying, referring to Tito Soto, help from cause-oriented groups is welcome and needed. I think he thinks we're losing the media debates. So sinasabi daw ni Tito Soto na kailangan yung mga advocates, siguro like yung mga nag-advocate sa electoral reforms nga, yung mga lumalaban dati. So yun daw ang advice yun na ba ang sabi ni Tito Soto? With Comelec leading the argument that it's more costly and that they don't have enough time to implement it. Okay? Yun ang nakalagay sa kanilang convo. Sinento sa akin ni Lisa Tanas. Sabi niya sa akin, this is what Tito Sen said about the hybrid election. Atin-atin lang to Okay? Yan atin-atin lang, Kay. Ayan atin-atin lang. Ayan sabi niya, is that atin-atin lang? Ayan atin-atin lang, Kay. Nakita nyo? Yan, nababasa niyo, di ba? So, bakit ko ito pinapakita? Alam ko na si Tito Soto ay in collusion o in cahoots with what? The Bangags. Kaya naman, pinagtutulungan nila si Inday Sara. Kaya naman, mga kababayan, pinupush niyan, kunyari ni Tito Soto, i-appoint yung anak niya, di ba, sa MTRCB? What do you expect? Pinapakita ko lang sa iyo, yung putang inang Lisa Tanas na yan. Demonyo yan. Okay? Nagdesisyon na yung Korte Suprema. Ano pang kaputahan ang ginagawa nila? Di ba? Ano pa? Bakit lahat sila kilos talaga laban kay Inday Sara? Sinasabi kasi nila, sa 1987 Constitution, dapat yung Senate ang may kapangyarihan na mag-try o, mag-proseso ng impeachment na yan. Kaya dapat, sundin din, may kapangyarihan din ang Senate, para ilitisin si Sara Duterte, chucho. Kung di ba naman kabubuhan, hindi tanggalin nyo na yung Korte Suprema na yan. Diba? Tanggalin na nila yan. Ayaw nila makinig sa Supreme Court. Although yung iba naman dyan, kasi syempre, may hindi rin, wag natin pag-usapan ng ibang justice na yan. Now what? Masabi daw, hindi daw tama yung ginawa ng Supreme Court, kasi ito ay kapangyarihan ng Senado, putang ina. Papaniwala ba kayo doon? Mapapadyutang genimes ka na lang talaga sa mga hinayupak na mga bangag na ito. Ngayon, mga palangga, ang sinasabi nila ay hindi po yan mangyayari. Kasi nga, yan ay dinesisyonan na ng Supreme Court at ito ay ginagawa ng makakaliwa, bangag
administration, alpoterang, bangag, NPA, diktador kung ano-ano pa man, ay dikta lahat yan ni Liza Tanas. Kasi kinakabahan na yan, mga hinayupak na yan, at ang iba dyan, tumatalo na ngayon sa bakod ni Inday Sara, dahil syempre may nakikita sila talagang hindi na mananaig itong bangag na administrasyon, itong Romualdez, Tambaluslos, itong lahat ng mga kumakampi sa kabangagan para gipitin si Inday Sara. Inilista ko na lahat. Hindi, joke lang. Hoy, kayo mga kalyado ni Inday Sara, ilista nyo na lahat ng mga politiko at markahan nyo na sila kasi sooner, okay, pag nakita nilang, well, malakas naman talaga mga Duterte, ay magkakabilang bakod yan. Okay? Magkakabilang bakod yan. Kahit ano pa ang push nila ngayon, mga kababayan. Kay Inday Sara, mag-antay na nga, sabi nga ni Spokesari Roque, mag-antay na lang sila sa Feb 6. Mag-file na naman sila uli ng what? Ng impeachment. So, ang ginagawa nila ngayon ay what? Yun nga, sabi ko, optics harassment sa mga Duterte. Yan lang ang pwede nilang gawin. Guluhin ang Pilipinas, mag-optics si Bangag, nagbigay-bigay na naman ng donate ng tawag dyan? Nasa eroplano na naman, nag-emote-emote na naman, di ba? Kunyari, bigay-bigay ng relief goods, kunyari, nagkukumpas-kumpas ang addictus, din si Liza Tanas, ayun, pumunta, napahiya doon sa lugar yun, sa Maynila, nagbitbit ng balde, na mas maganda pa ang mukha ng balde sa pagmumukha ni Liza Tanas. Ang mukha ni Liza ay mukha ng alkitran. Di ba? Ang iyo de punggol niya daw gwapa pa ang alkitran sa iya. Nami ipilit sa giti niya para mag-ano siya, kisi-kisi. Ano, Lisa? Ha? Makukulong ka din. Magbabayad kung hindi ka makulong, malalagutan ka ng hininga, katulad ni Tantoco dahil sa pagiging addictus benedictus mo. So mga kababayan, ulit-ulitin ko, harassment na po ang ginagawa ng mga hayop na to kay Inday Sara at kay Pangulong Duterte. Kinidnap na nila eh. Kaya di ba sabi ko kahapon ba yun na nag-vlog tayo? Oh, yung ombudsman ay what? Kakasuhan yan si Inday. Talagang papahiya yan. Tignan mo naman DILG, DOJ, yung mga remulya na yan, magkakampi-kampi yung mga inayupak na yan. Gusto nilang yurakan lahat ang pagkatao, not only kay Inday Sara, kung hindi tayong lahat, mga palangga. Kaya kahit desisyon na ng korte, ay gusto nilang baliin. Kahit na malinaw na may mga magagaling na abogado, mga nagpapaliwanag na hindi mo pwedeng bawiin o baliin yung sinasabi ng Supreme Court decision kasi yan ang pinakamataas. Pero pinipilit nila yung motion kajutang reconsideration na yan para what? Dahil sabi ni Tabaluslos, gagawin daw nila, i-exhaust daw nila lahat ng remedy, chuchu-chuchu, magpapile sila ng motion, Ano ang gagamitin nila? Na dahilan. Siyempre, the same story, yung tungkol dyan sa 125 million, na yan, confidential chuchu. So, gagawin nila mga palangga. Talagang magbabayad yan ng mga trolls media para sirain si Inday Sara. Hindi pa sapat yung pagkidnap nila kay Pangulong Duterte. Hindi sila makaantay na they can file next year again ng articles of impeachment laban kay Inday Sara kasi instead na alagaan kayo ang ating bayan, bigyan kayo ng magandang bukas, OFW, lahat ng Filipino, pinagkakabala nita itong si Princess Sara. Hindi nila kayang pataubin sa legal way. Kaya ang ginagawa nila ay panggigipit. Ang ginagawa nila optics lahat. Lahat pang bababoy ang ginagawa nila kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara sa mga Duterte. Tignan mo yung boxing yung pag-practice ni Torre. Di ba? Pagtatakip yan. Ayaw nilang pag-usapan na si Marcos Jr., si Liza Tanas, okay, ay may nagurgur doon. Okay, ng asawa ng kalang appointee sa Beverly Hills dahil nagbitbit sila o bumili sila ng pulburon o ng mga pinagbabawal na powder o white powdery substance para mamatay yung tao na yon. Diba? Tapos si Dina Arroyo Tantoco, ang kapal ng muka, nandyan pa rin. Bakit, Dina? Natatakot ba kayo na mahubaran yung mga illegal na, yung mga kontrata nyo na hindi dumaan sa bidding? Oy, mga puting ahas dyan, baka naman. I-forward na sa akin yung mga papel na yan. Bakit ayaw tanggalin ni Bangag Jr. si Dina Arroyo Tantoco na umamin na bangag? Umamin based
sa Beverly Hills Police District, o Police District ba? Is it district? Police, yeah. Okay, parang Pilipinas lang, ano? Na siya ay lango na lango sa pulburon, sa Mary Jane, sa alak, imagine mo lahat tinitira nila. Pero anong ginagawa niyo mga hinayupak kayo? Ikaw, Tito Soto. Ikaw, Tulfo, well, expected yun na yan. Kayo mga hinayupak kayo, tahimik kayo, di ba? Ayaw niyong pag-usapan yung pinakamalaking issue ng appointee ni Bangag ay lumaklak ng sandamakmak na mga pulburon. Kaya dahilan na namatay itong taong ito dito. Ayaw niyo pag-usapan yan. Gusto niyo si Sara, si Sara, si Sara. Sabi ko nga, if you compare the 125 million na binabaton na kay Sara, ilang milyon ang ginastos nila dito sa Beverly Hills, Beverly Hilton, Astoria Hotel, sa sa lahat ng mga bonggang-bonggang hotel dito. Di ba? Baka hindi lang 125 million. Baka billion. Pero tahimik ang mga kaparian na mga, hindi naman lahat. Okay? Tahimik ang mga kaliwang grupo, tahimik ang mga dilawan, piklawan, tahimik ang mga alpoterang bangag. Di ba? Bakit ayaw nilang pag-usapan? Kasi favorite nilang pag-usapan si Inday Sara. Kasi dapat sirain si Sara, di ba? Yun yung propaganda nila. Dapat gumastos sila ng mga trolls para mag-create ng narrative para sirain si Sara. Para sa mata ng publiko, sa mata ng international, sa lahat, masama si Sara. Pero thank you sa Supreme Court, at least ginawa ninyo ang tama. Now, bakit gustong-gusto tanggalin si Sara? Ulit-ulitin, 2023 pa lang, in-expose ko na sa inyo. Talagang target nila yan. Lahat nangyayari, di ba? Ibagsak ang SMNI, ibagsak ang mga vloggers, ibagsak si Inday Sara, ibagsak ang Pangulong Duterte. Imagine mo, worst scenario ang ginawa nila kay Pangulong Duterte nung pinakidnap nila. Ngayon, tulong-tulong na naman ang Congress and Senate, mag-file ng motion, chuchu-chuchu. Wala na pong pag-asa yan. Diba? I think in-explain ni Spokesar yan. Wala nang pag-asa yan. Kahit ito lang, para bigyan ko kayo ng good spirits. Diba? Laging sasabi ni Kaufman yan pag tinatanong siya about PRRD. Okay, mamaya pag-usapan natin ng good spirits na yan. Lagi nilang sinasabi, mga kababayan, okay, itong mga senador na ito, mga pulpul, hindi man lahat, okay? Kasi may mga bagong set of senators tayo na yan, like Senator Marcoleta, mga kababayan. Kasi, gigil na gigil sila dahil nagdesisyon nga ang Korte Suprema na ibasura yan dahil ito ay unconstitutional katulad ng mga mukha nilang lahat na mga nget pa na nabusog sa nakaw na pera ng bayan. Ang pagmumukha ng mga umupos kay Inday Sara ay mga mukhang alkitran, katulad ng pagmumukha ni Lisa Tanas, na ang kanyang mukha ay nasunog na dahil sa kakatira ng alak, Bartek nga yan ng alak, nagre-reflect lahat ng kasamaan ni Lisa Tanas at ni Bangag sa ginagawa nilang pangidnap sa dalawang bata mula sa Turkey. Shout out kay Sheena Makapinig na ninakawan ng anak, kinidnap ang anak. Kaya lahat ng kabulastugan ng bangag na ito, na gobyerno ito, nagre-reflect lahat sa mukha ni Lisa Tanas. Nakita mo yung mukha niya, kahit nagpatusok siya, nagpalagay siya ng formalin, na sinasabi niya, nagsinungaling na nabagsak daw siya sa pavement, chuchu-chuchu, diba? O kinagat, ano ba yun? May allergy, chuchu-chuchu. Yung bago siya pumunta dito sa International Film Festival, diba? Yung mukha niya, namaga, kasi sinaksakan ng kung ano-anong pangpaano, imbis na pampaganda, pangpapangit lalo. Ay, taan nyo yun, mga kasinungalingan. Yun, in preparation niya dito, di ba, sinaksakan siya ng doktor. Tapos ang sabi, may allergy ako, nadapa lang ako sa pavement. Imagine mo, kamalas-malasan, nadapa na sa pavement, may allergy pa, ginagawa kayong tanga. Pero yung pala, paghahanda, para mag-emote sila dito, para lang pala magpulburon, mag-addictus benedictus dito. So yun mga kababayan. Kahit ano pang motion nila, lahat yan optics lang yan. Lahat yan, anong tawag dyan, pang media mileage lang nila yan. Pang sira lang yan kay Inday Sara. Pero final na po ang desisyon ng Supreme Court. Kaya kahit anong gawin pang tumbling nila, mga kababayan, wala nang mangyayari dyan. Right? So now, ano sinasabi ninyo? Anong mga comment ninyo? Punta tayo kay Kaufman. Natutuwa pa ba kayo kay Kaufman?
Dapat si Santihin na yan ni Sarah eh. Okay? Sabi ni Felial Flynn, Palangga would like to send you some fresh roasted coffee and have your own blend. Ah, wow. Want to serve. O, email mo ako Palangga. Ako, kape naman. Nataranta naman ako sa kape. Alam mo naman ako, mababaw ang kaligayahan ko. Felia, o sige, dito mo ako, email mo ako, send ko sa iyo ang aking shipping address. Thank you sa coffee in advance. Email me at maharlikanetwork@protonmail at send ko sa iyo ang aking address ng bonggang-bongga. Okay? Now what, mga Palangga? Yes, Klein. Oo, nabasa ko na. Okay? Sabi ni greetings from Vancouver. Okay? Ano daw? May sinasabi na ako ay nasapak sa Beverly Hills. Di ba sinagot ko na yan? Nasapak ba yung ganitong mukha? Fake news yan Palangga. Wala na silang maitapik. May ginagawa nilang content. O dahil dyan sa balita na yan, magli-lipstick muna ulit tayo. Iconic Claire Collective. Be iconic, be the revolution. Okay? Yung kuko ko kailangan na ng retouch. Marami na akong lipstick. So, emote-emote na lang yan. Okay? This one is my favorite brand. Ay, my favorite product. Yung ito, lagay mo dito sa ano mo. Yung mga itim-itim mo. Stick foundation all-in-one. You can put it in your kipay too. Na joke lang. Yeah, stick foundation. I love it. Natatakpan yung pagpuyat-puyatan ka ng bonggang-bongga. Pwede mong i-cover up ang iyong matang. Oh, yan na. Grabe. Okay. Fake news yun Palangga. Okay? Dahil kung totoo yun, di syempre, sisingil tayo ng danyos at yayaman si Maharlika. So definitely that's fake news. Now what? Ano pa comment ninyo? Bago tayo pumunta kay Kaufman. Okay? Okay, kontrabida. Okay, si Hazli Garcia, thank you Palangga. May mga trolls ba? Yaan mo na sila. Parang concealer na rin. Yes, double purpose to Palangga. Yeah, all-in-one ito. Okay, almond, all-in-one. Parang si Lisa Tanas, all-in-one. Tsaka si Bangag, kidnapper, smuggler, tsoktsakkera, addictus, all-in-one. Ito din, all-in-one. Pwede mo lagyan yung mga scar mo dyan. Yeah, it's true but we'll release it later. We'll launch it later. Okay, punta tayo kay Kaufman. Okay? Kasi kahapon nung nag-vlog tayo, wala akong kopya nung nung sinabi niya. Okay. Kaufman. Oh, kamusta si Chipmunk? Oy, Chipmunk. Okay? Nakikipagsabuatan ka kay Kaufman, ha? Okay, tignan natin. At balita, hindi balita, totoo to. Nabasa ko dun sa kay Hardy na mga, hindi naman talaga vlogger yung mga batang yon. Tapos si Pinoy in Holland, yan mga namimit ko yan, mga mababait yan, mga Palangga. Okay. Ay, si Palangga. Teka, wait. Si Marietta Reyes, I like your lipstick and foundation. Yes, Palangga, I will announce it later. Pag-usapan natin ng mga walang hiya doon sa dahing. So, yung interview pala ni Kaufman with Chipmunk few days ago, okay, ay talagang scripted. Bakit kamo? Kasi yung mga taga-dahig doon, katulad ni Hardy, okay, at ni Pinoy Holland, napag-alaman ko na pinagbawalan o hinaharang ni Chipmunk na wag magtanong kay Kaufman. Kasi gusto niya siya lang ang bukod tangi, exclusive. Now, nakita niyo na. Pero, ang pag-uusapan natin, ito, ang sinabi ni Kaufman. Ang pag-usapan natin, ang katangahan ni Kaufman. Naku, Vice President Sara, sisantiin mo na yan. Oh, bakit ba kailangan sisantiin si Kaufman? Here. Saan ko ba sinend yun? What the heck? Saan dito? Okay. Kalimutan ko na kung saan.